Ayoko kasi mamaya maano tayo, mapeke tayo, sayang. Pero sa kabilang banda, parang iniisip ko din, wala namang peke dito sa Diyos. So, as a working, actually, for me, travel is bad fortune. Kasi ang dami rin mga bilihan, ang dami rin mga shopping store. Pero alam nyo, nung mga nakarang araw, wala pa to. Diba? Ang lawak. Ang daming mga tao. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today is February 18, Wednesday. And as I promised guys, i-hotel and room tour ko kayo sa pinag-stayan natin dito sa malapit sa Asakusa. And after natin mag-hotel and room tour dito guys, is isasama ko din kayo sa Sensoji Temple kasi malapit lang dito sa pinag-stay natin sa hostel. And lastly, pupunta tayo sa Ueno na kung saan itatry natin mamili or mga tumingin na mga kung ano-ano mga pwede nating mabili. At the same time, i-check natin ang Ueno Park. So ano pang hinihintay natin guys? Samahan nyo ako! Let's go! So ayun guys, ito pala itsura ng pinag-i-stayan natin dito sa may Asakusa. And ito siya guys. So ang pangalan ng ating tinutuloyan dito is Lightning Hotel. Ayan siya. And ito yung front desk. So ito yung itsura guys. And tara, pumasok na tayo. Let's go! So ayan guys, kapag kapasok nyo dito, kailangan nyong hubarin yung sapatos nyo ha. Kasi nakalagay dito, no shoes allowed. And kung mababasa nyo, hindi pwedeng ipasok yung shoes dito sa may area na to. So ang kailangan nyong gawin is ilagay nyo dito sa isa sa mga locker yung mga sapatos nyo. Kung makikita nyo, ay no, may mga sapatos sa taas and then may mga designated kasi yan na number yung mga sapatos nyo. And ito guys, kung makikita nyo, napakalawak ng mga lobby. Diba? Pwede kayo magstay dito. Tapos ito yung sa front desk. Tapos ayan. Bali guys, kapag papasok kayo dito, kailangan nyong iwanan yung sapatos nyo. But since nakapag-check-in na tayo kahapon, binigyan na tayo ng specific na locker number, which is ito. Ang number ng locker natin guys is number 149. So tara guys, ipasok na natin yung sapatos natin bago tayo mag-proceed sa taas. Ayan. Ayan. Nag-i-stay pala tayo sa 6th floor. So tara guys, puntahan natin yung 6th floor. So eto guys, merong elevator, may specific, meron pa sa lalaki and meron sa babae. So dito tayo guys sa 6th floor. Eto, meron din na restroom dito guys, dito sa may front desk kung gusto nyo. Since 6th floor tayo guys, ang gagawin natin is itatap muna natin tong card, yung key card na binigay. Ayan. Tapos pitatin nyo lang yung 6th floor. And ito siya guys, kung makikita nyo, 9th floor guest room, male capsule, female, male, female, female lounge, and reception. So punta muna tayo dito sa male capsule rooms kasi dyan tayo nag-stay. So tara guys. Ayan. So first is, pakita ko muna sa inyo guys yung restroom. So ito yung itsura ng restroom guys. CR, ito yung toilet. Tapos meron panibagong toilet dito. So now, guys, pumunta naman tayo sa shower room. So, hihinaan ko lang guys yung boses ko kasi baka mamaya may tao sa shower room nakakahiya. So, magano na lang tayo. Hinaan lang natin yung boses natin, okay? Shower room. So itong shower room guys, may mga blower dito, medyo makalat lang pero ayan. So ito yung salamin, ito yung sink, ito yung another sink, tapos may saksakan din dito, may saksakan din dyan, ito pa, ang dami actually ayun o. Tapos may cup pa dito. Tapos ito yung loob ng shower room, ayan. And then another shower room, ay ang lawak ko. Ayan o. So ayun guys, nakaseparate yung shower room at saka yung restroom. So yun yung kinaganda guys, hindi pinagsasama. So now, pumunta na tayo sa ating capsule. Kung ano nga ba yung itsura. But guys, heads up ko lang kayo ha. Nalagay ko na kasi yung mga ibang gamit ko doon. Pero ipapakita ko sa inyo. Ito tayo, 612. Wow! So, ito yung itsura ng ating loob. Kung makikita nyo, napakalawak niya. Ayan o. So, ito na yung mga damit ko guys. Pasensya na ha. So, nandito na tayo sa ating capsule. Kung makikita nyo guys, sobrang lawak ko. Diba? Kasyang-kasya na kayo dyan eh. Dalawang tao pa nga kasya. So, now, proceed tayo doon sa may parang controller. Papakita ko sa inyo. Kung makikita nyo dito, merong time, tapos merong alarm. So, pwede kayo mag-set ng alarm dyan. Kasi ginawa ko na yan. Yan, pwede nyo i-on and off. Pwede nyo rin i-adjust yung alarm time. Pwede nyo i-on or off yung light. Ayan. Diba? Itong fan, pwede nyo rin buksan yan or i-off. Kasi yung fan, guys, dito na lumalabas. Dito sa gilid na to.
Tapos ayan, off nyo lang. Tapos itong ilaw guys, na-adjust yan. Depende sa preference nyo. Ayan. Kita nyo. Tapos, syempre, meron dito saksakan. Ayun, isang saksakan na normal, tapos isang USB. Ayan, nakita nyo na. Tapos, ito lang. Ayan lang siya. Actually, for me, sobrang luwag na niya. Tingnan mo guys. Di ba? Sobrang luwag. Tapos yung mga itsura guys, ng mga capsule. Ayan di ba? Meron din doon sa taas kung gusto nyo. So now, proceed na tayo kung saan nga ba pwede nating iwan yung mga baggage natin. Kasi syempre itatanong nyo yan. Of course, meron guys. So ipapakita ko na sa inyo. So guys, andito naman yung mga luggage room. Kung makikita nyo guys, meron silang specific na locker. Ayan nasa taas, nasa baba. Tapos meron pa dito sa gilid. Tapos ito yung luggage natin. Bakit nasa labas? Kasi guys, ito yung locker room natin. Hindi siya kasya sa pangmalakihang luggage. Unfortunately. So kapag ka meron kayong mga large luggage, hindi siya magkakasya. So ang sinabi nung front desk guys is dito na lang daw iwanan. Safe naman daw. Basta ilock nyo lang yung maleta nyo. And kapag kunyari maliit lang naman yung mga luggage nyo, pwede nyo ilagay dito. Depende yan sa number na ibibigay sa iyo ha. So sa akin 612 binigay, kaya dito tayo. Kaso nakalak yan guys, hindi natin mabubuksan kasi nilak ko. Tapos hindi lang yan, meron din dito sa may kabila. Ayan. So yan, ito yung itsura ng locker room guys, or ng mga baggage room ba yan tinatawag. So now guys, pumunta naman tayo sa lounge. Kasi yung lounge guys, doon pwede kayo mag-work katulad ko na digital nomad, nag-work pag gabi or kapag kailangan nyo mag-work habang nagka-travel. Of course, meron din sila ditong lounge. So tara guys, pumunta naman tayo sa second floor kasi sa second floor yung lounge nila. Let's go! Guys, again, itatap nyo to. Ayan. So again guys, ito, lounge room, second floor, 6th floor, male capsule room. So tara guys, pasok na tayo sa lounge room. Dito guys, merong restroom. Ayan. Ito yung restroom sa second floor. Ayan guys, so ano siya, okay na okay siya for me. So meron na naman sink, Japanese toilet, tissue, may sabon, may another sink. So ito yung restroom sa second floor. So tara guys, mag-proceed na tayo dun sa pinaka lounge room nila para at least mapakita ko sa inyo, okay? So ayan guys, punta na tayo sa mismong lounge room. And kung makikita nyo dito, meron ditong laundry. Ayan guys. So kung gusto nyo maglaba, pwede kayo maglaba dito. Ayan apat-apat yan guys. Ayan, lalagyan nyo lang ng coin. Depende kung ilang kilos and depende kung magkano. Tapos dito, may vending machine. Ayan may vending machine guys. Sa loob ng hotel. Now, pumunta na tayo ngayon sa lounge room. Hinaan ko lang guys kasi may mga tao sa loob. So tara, buksan natin. Punta muna tayo dito. Pwede kayong kumuha ng tubig dito. Pwede rin kayo mag-init ng mga pagkain. Dito may mga microwave, may oven. So ayan yung itsura niya. Pwede kayo magstay dito. Ayan, may mga sopa. Ayan may mga sopa siya guys. So pwede kayo magstay dyan. Umupo, humiga. It's up to you. Merong mga table. So pwede kayo magstay dyan. Tapos dito guys, meron dito sa taas. Ayan. So kung makikita nyo, ito yung labas guys ng ating hotel. So pwede kayo dito mag-work kasi may saksakan naman siya. Ayan. So pwede kayo magsaksak dyan ng mga laptop nyo, ganyan. Standard naman yung plug niya. So huwag kayo mag-alala. So yeah, pwede kayo magstay dito. Ayan. So ito lang naman yung buong area. So tara, let's go. Ayan. So tara guys, proceed na tayo ulit sa lobby. And ito yung wifi, may free wifi, and in fairness mabilis yung wifi nila dito guys, chinek ko, para mga nasa 80 to 100 Mbps. So as a working digital nomad, okay na yun. So tara guys, itap muna natin yung card, papunta ng baba. Tapos first floor. So ayun guys, ipinakita ko na sa inyo kung ano yung meron sa loob nitong pinag-stayan nating Lightning Hotel, and actually guys, hostel siya. So now, proceed na tayo kung magkano ko nga ba siya nabook at saan ko siya nabook. So first of all guys, nabook ko siya sa Agoda kasi of course, mura sa Agoda guys. Chinek ko sa ibang platform, and as a budget traveler, syempre as much as possible dun tayo sa pinaka makakatipid but hindi makakomform
mako-compromise yung comfortability natin. But sa pag-check ko ng iba't ibang platform, of course, sa Agoda pa rin ang pinakamura. So nabook ko siya guys sa may Agoda. And magkano ko nga ba siya nabook? So guys, nabook ko siya ng 9 days and 8 nights sa nagkakahalagang 9,960 plus pesos. So parang total of 1,200 plus per night. So ganun siya kamura guys. And at the same time, malapit lang siya sa may MRT station or sa train station dito sa may Tawaramachi. Pero malapit na rin siya sa may Asakusa. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalapit sa Asakusa. Pinag-stayan natin last time na hostel, sa Yoroi Hostel. So mamaya guys, ipapakita ko rin sa inyo yon. But yeah, yun lang naman guys. At least pinakita ko sa inyo kung saan nga ba tayo nag-stay dito banda sa may Asakusa area. Ayan siya guys, one last look. Ayan, Lightning Hotel. And vicinity niya guys, ayan, kung makikita nyo. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong makita dito. So first of all, meron ditong Mr. Donut. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, Mr. Donut. And dito, meron ding Yoshinoya. Ayan. Tapos guys, yung nagtatanong yung train station guys, malapit dito. Ayan, dito sa part na to. So lalakad lang kayo ng konting-konti. Ayan, dyan sa area na yan. Train station na yan. Tapos ito, meron din ditong hotel. Ang pangalan is Hotel Sunroute Asakusa. Ayan. Tapos meron din ditong kainan, Family Chinese Restaurant. So kung gusto nyong kumain ng Chinese food, meron din dyan. I guess yun lang naman guys. At least malapit dito yung mga, kung ano yung mga pwede nyong mabili, ganyan. Tapos ito pala guys, bago ko makalimutan, meron din ditong Family Mart, malapit. Ayan. Ayan, i-zoom in natin. Sana makita nyo yung part na yun. Ayun o, yan. Family Mart yan. So, napakalapit guys. And masasuggest ko ba to? Marirecommend ko ba sa inyo to? Yes, definitely guys. As a solo traveler or kung mag-couple man kayo, pwede kayo magstay dito. Especially kapag nagtitipid kayo kasi alam naman natin guys, dito sa Japan, medyo mahal talaga yung accommodation eh. But this one is, I would say, very cheap na kasi sa halagang 1,200 plus pesos per night, hindi na masama, di ba? Kumbaga sulit na siya. Nasa Japan ka eh, di ba? Usually, ang mga per night dito sa Japan, mga nasa 3,000 to 5,000 per night. Pero dito, nasa 1,200 plus pesos lang. So, ayan guys, you might consider staying here as well sa Lightning Hotel kasi napakaganda, napaka-accommodating ng staff. And then, at the same time, malinis rin naman. It's just that na magulo lang kasi nga, marami nag-aasikaso. Umaga na kasi guys. So, ayan, I would say, consider nyo rin to guys kapag nag-book kayo dito sa may Asakusa. Meron siyang malapit na station dito which is Tawaramachi ba yun? Yung station. Tapos, konting lakad lang nasa may Sensoji Temple na. So guys, i-explore natin yon kung saan nga ba yung Sensoji Temple and kung saan tayo nag-i-stay. Okay? So ayun guys, proceed na tayo sa Sensoji Temple. Let's go! So ayun guys, proceed na tayo. Pumunta ng Sensoji Temple and ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapit itong hostel na to at kung gaano kalapit yung previous na hostel natin sa Sensoji Temple. So ayun guys, again, ito yung Lightning Hotel natin and naglalakad na tayo dito. Tapos eto na, pagka kanto nyan guys, makikita na natin yung Tokyo Skytree. And ayun guys, sa mga nagtatanong, temperature check pala ngayon, it's currently 6 degrees Celsius and medyo malamig-lamig ngayon. At ito yung suot natin, naka 2 layer lang tayo. Pero sabi ko kasi baka mamaya uminit na naman eh. So yun, medyo malamig-lamig. So ayan guys, pagpunta natin dito, ayan na, makikita na natin kagad ang Tokyo Skytree. O diba? So ayan guys, lalakad lang tayo ng konti. Malapit na tayo kagad sa Kamarinamon Gate. Yon sa food tripan sa Sensoji Temple din. So mamaya guys, ipapakita ko sa inyo, huwag kayo mag-alala. So ayan, ito yung itsura ng lugar dito sa may Asakusa. Eh napakaganda no? Ang ganda nung Tokyo Skytree no? Dito sa view na to. And alam nyo guys, ang ganda magstay dito sa Asakusa kasi maraming hotel or hostel na mura. Kung kayo pupunta kayo ng Tokyo, Japan, i-consider nyo to kasi for me guys hindi nyo naman kailangan mag-book sa pinaka-center, sa mismong tourist attraction kasi napaka-convenient na mga transportation dito. Let's say, mag-book kayo guys hindi sa tourist na location, kumbaga one station away. O diba, as long as na yung hostel nyo or yung tinutuluyan nyo is malapit sa train station, yun lang naman ang pinaka-importante para hindi kayo ma-hassle. Diba? Kasi kapag pumasok na kayo ng train station, ayun na, lipat lang kayo, transfer lang kayo, okay na, diba? So yun yung masasuggest ko sa inyo guys. So ayan, andito na tayo. I think
tatawid tayo pero sige, doon na lang tayo tumawid sa kabila. So ayun guys, yung dalawang hostel natin dito sa Japan, sa Tokyo. Nag-book tayo sa Yoroi Hostel. Maganda rin yun guys kasi malapit na siya sa mismong Sensoji Temple. So mamaya titignan natin yun para mapakita ko sa inyo. And then pangalawa, dito lang malapit. Nilakad lang ng konti. Nasa may Lightning Hotel na tayo, di ba? Very convenient guys. So nasabi ko sa inyo. Tsaka mura. Dito na lang tayo dumaan guys para mapakita ko muna sa inyo kung saan tayo nag-stay last time sa Yoroi Hostel or Yoroi Hotel. Tapos papunta tayo ng Sensoji Temple. Tara nga, tawid na tayo. Pwede na ba tumawid? Pasok tayo dito. Ayan guys, so pag diniretso natin yan, andyan na yung Yoroi Hostel natin. Sobrang lapit lang, diba guys? Parang mga 3 minutes pa lang tayo naglalakad, andito na kagad tayo sa previous na hotel na pinag-stayan natin, diba? Very convenient guys. Kaya nga sabi ko, ang galing, nag-book ako ng dalawang hostel, parehas na sa Asakusa, tapos magkalapit pa. Ang galing, diba? Tsaka ano siya guys, mura kasi. Tapos tinignan ko naman yung reviews, yung feedback, okay naman. Kung makikita nyo, diba? Nakita ko sa inyo. Kayo na mag-judge. Ito na, malapit na tayo sa ating previous hotel. Ayan guys, andito na tayo ngayon sa ating previous hotel na pinag-stayan, ang Yoroi Hotel. Diyan tayo nag-stay last time, diba? Now, pumunta naman tayo dito sa Sensoji Temple. Ayan, so diretsuhin lang natin yan and lalabas na tayo dun sa mismong street. So ayan guys, pagkalabas natin dyan, Nakamisidori Street na. Diba? Sobrang lapit lang nitong pinag-stayan natin last time. Ayan na, Nakamisidori Street na. Ito na siya guys, ang dami ng tao. Okay, mag-start tayo dun sa mismong gate para at least may pakita ko sa inyo mula sa start hanggang dun sa Sensoji Temple. So tara guys, so punta muna tayo dito sa may mismong gate. Yan, let's go, punta tayo dito. And just like that, andito na tayo sa Kaminarimon Gate. Ayan guys. O, di ba? Andito na kagad tayo. Ito yung gate. Tapos, doon tayo nag-stay banda. Yan, dyan sa area na yan. Yung Yoroi Hotel. Dyan tayo nag-stay previously. So, tara guys. Pumasok na tayo sa Nakamisidori Street and mag-food trip din tayo. And then, pumasok na rin tayo doon sa may Sensoji Temple. Let's go. Guys, andito na tayo. Papasok na tayo. Grabe, ang daming tao. Pero pag gabi dito guys, walang katao-tao. So, ayan guys, may mga souvenir. Meron din dito, kaliwat kanan, may pagkain din. Nakikita nyo guys, puro mga tour nasa likod ko. Yan, ang dami kasi pumupunta dito eh. Yan, kainan din, ayan, ang haba ng pila oh. May mga ibang store na sarado pa rin. Ayan oh, katulad yan, sarado pa. Pero ang ganda guys oh, look. Ang ganda na, ano na, Sakura season na guys. And ayan, ala, ang cute nito oh. Ano to? Hala, ang galing. Ano yan? Ang galing. Kukuha siya. Tapos, titignan ko mananalo or hindi. Ayan, tignan niya natin. Ito pala yung mapapanalunan. Okay. Parang scam yun guys ganun pala yun. Hindi yun guys, malapit na tayo sa Sensoji Temple. So sige, puntahan muna natin yon tapos bago tayo mag food trip. Yan, so eto na yung papunta ng Sensoji Temple guys. Tapos pwede rin kayo pumunta dito. Etong area na to, papunta to ng Don Quixote. And then eto, hindi ko na sure. Pero yung mga kainan din yung mga food trip. Ayan, pwede tayong tumingin dyan. Pero punta muna tayo sa Sensoji Temple. Grabe no, ang daming tao dito pag umaga no. Pero 'di ba sabi ko nga sa inyo, since nag-stay tayo dito malapit, nagtry ako pumunta dito guys ng gabi. Ang dami pa rin tao. The only time na wala na masyadong tao guys, mga bandang alas 12. Alas 12 ng madaling araw. Pero mga alas 10, alas 9, alas 8, ang dami pa rin tao dito kahit nasarado na yung mga store. Ang galing. Ayan guys, meron pa dito mga tinitindang kimono. Ay, pinaparenta ata to. Ayan, yung mga kimono malapit dito sa Sensoji Temple. Mochi oh. Wala, parang nagutom ako guys. May mochi. Ayan. So tara, puntahan muna natin tong Sensoji Temple para at least mabigyan ko rin kayo ng idea kung ano nga ba ginagawa dito, ano yung dapat gawin pag pumunta dito sa mga ganyan. Okay guys, we are now here at Sensoji Temple. Ayan guys, andito na tayo sa Sensoji Temple. So papasok tayo dito and ipapakita ko lang muna sa inyo yung itsura ng Sensoji Temple. Ayan. Tapos ito, pagoda to guys. Meron ditong pagoda. So ito yung itsura ng paligid. Daming tao oh. So tara guys, pumasok na tayo dito. Ang galing. Ito na guys. Ito na yung iconic na, ano ba tawag dito guys? Hindi ko kasi alam eh. Yan basta yan, iconic yan. So tara, ganda ng pagoda. So ayan guys, i-explain ko sa inyo. Mamaya magta-try tayo niyan, yung parang fortune na yan. And i-explain ko sa inyo kung paano siya gawin. But first,
pumunta muna tayo dito sa gitna para mapakita ko sa inyo. So eto guys, itong usok na to, i-explain ko lang sa inyo kasi may nakausap ako isa sa mga lokal dito. Ang purpose niyan guys is ilalagay nyo sa buong katawan nyo tapos para mag-wish kayo, ganyan. Yun yung sabi sa akin ng lokal dito sa Japan. So parang ang gagawin niyan is ipapausok nyo sa katawan nyo tapos lalanghapin nyo yung usok tapos mag-wish kayo, ganun. Ganun yung parang process niya guys. So ayan, try din natin. Yan. So, ayun guys, yun lang naman yon. Basta langhapin niyo yung usok, tapos i-ano niyo sa katawan niyo, tapos mag-wish kayo. Now, bago tayo pumasok dito sa mismong Sensoji Temple guys, meron ditong parang kailangan niyo maghugas ng kamay. Sa mga temple naman ganun eh. Parang as a sign of respect, kailangan niyo maghugas. Minsan pa nga nagmumumog kailangan eh. So, dito sa part na to guys, kailangan niyo maghugas ng kamay. Tara, try natin. Kabila naman guys. So, ayun guys, tapos na tayo maghugas ng kamay, kaliwat kanan. So, ayan guys, kailangan nyo gawin yan ha, bago kayo pumasok dito sa temple. Sa form of respect, dito sa temple na to, para maghugas kayo ng kamay. Dito, hindi naman pwedeng inumin, pero may mga nakikita kasi akong temple dito sa Japan guys, na iniinom, ganun. Ay, hindi pala iniinom, minumumog. Parang ganun, minumumog, something like that. Bukod sa paghuhugas ng kamay, minumumog. So, guys, tara, proceed na tayo dito sa Sensoji Temple, kung ano yung meron dito. Kasi hindi ko pa rin alam tayo kung anong meron dito eh. So, tara, dami nagpapapicture. Pero, nakikita ko, hulog sila ng barya. Pero pwede naman mag-picture, no? Sige. Tara, maghulog din tayo ng barya, guys. Hindi ko alam kung magkano yung hulog natin, pero sige. And guys, paakyat na tayo ng Sensoji Temple. Tapos, maghulog tayo ng coin, guys. Ayan. So, let's go. Pasok na tayo sa loob. Ito na, guys. So ayun, paalis na tayo ng temple guys. Hindi na ako masyado nagsalita kasi temple yun eh. So as a respect na lang din para alam mo yung may mga tao kasi nagpe-pray talaga. So ang ginawa ko, binidyoan na lang natin and hindi na ako nagsalita. So ayun guys, tara proceed naman tayo dun sa sinasabi ko kanina. Ito. So ayun guys, tara proceed na tayo sa fortune na sinasabi ko and explain ko sa inyo kung paano yan. Ayan. So ayun guys, paano nga ba ito gawin, itong fortune na to? So ito siya guys, i-explain ko sa inyo. So ang gagawin nyo guys is kukuha kayo dito ng kahoy, yung stick na kung saan nagko-correspond dito sa mga numbers na to. So first, kailangan yung alugin, kailangan yung i-shake para random talaga mabibigay sa inyo. So tara guys, gawin muna natin yun. Yan, now kumuha na tayo ng stick ng nasa loob nito. So, since nakakuha na tayo ng stick, meron ditong nakalagay guys na number. Ayan o. Makikita nyo ba? So, nakuha nating number is 31. So, yung 31 na yan guys, isa hanapin natin dito kung nasaan yung 31 guys. Ayan, tingin tayo dito kasi 90 plus to. Hanap tayo dito kasi ito, may mga corresponds yan o, na number. Ito, nakita na natin. Ito, di ba? 31 yung nakalagay sa stick. Kuha tayo dito ng papel. So now, kailangan natin maghulog ng 100 yen. So guys, kailangan nyo maghulog dito. Ayan, so dito. Ayan, lagay nyo lang yung 100 yen. Ito, hulog nyo. Tapos, pagkahulog nyo yan, babasahin nyo na kung ano yung nakuha nyo. Ay, sorry. Bukod doon, ibabalik nyo yung stick na nakuha nyo, guys ha. Ito, ibabalik nyo to sa lalagyanan. Ayan. Huwag nyo kakalimutan ha, kasi ako, muntigan ko na makalimutan. So ayun guys, tara basahin na natin yung fortune natin. So ayun guys, ang nakuha natin nung sinake natin yung stick number 31, tapos kumuha tayo ng papel dito sa area na to. So ngayon babasahin natin. So ang nakalagay dito is final, the least fortune, a chance doesn't come yet, so a large can change into a giant bird. Everything is not ready to move on, stand still on the shoreline, waiting for a good chance in future. A chance is coming to the fish to be a giant bird. The giant fish is merely to fly to the sky, pushing up the waves. Everyone can earn the big fame when he meet a chance. So eto siya guys. So ito guys, ang nakuha natin is bad fortune. So nakalagay dito, your request will not be granted. Wait for a chance. O diba? Somehow may positive pa rin, diba? The patient is hard to cure. The lost article will be found but late.
The person you wait for will come but late. Building a new house and room removal are both well. To start a trip is good. Marriage and employment are both well. So ayun guys, ang gagawin natin, since medyo bad fortune to. Bad fortune ba? Parang for me hindi. Pero if ever na makatanggap kayo ng ganito na bad fortune guys, nakikita nyo to. So ang gagawin nyo dyan, so nakuha nyong papel, isasabit nyo dito para maiwan siya. Para hindi nyo madala. So, magtatanong kayo sa akin, paano kung positive yung nakuha nyo? So, kung positive yung nakuha nyong fortune, syempre, ikikip nyo na. Hindi nyo na kailangan isabit dito sa mga parang stainless na to. So, since nakakuha tayo ng bad fortune, guys, kailangan natin siyang isabit. Pero, ayan, if ever na good fortune yung makuha nyo, ikip nyo siya, itago nyo siya, okay? So, ayan guys, tinupin na natin. And ngayon, itali na natin dito. So ayan guys, natali na natin sa atin. Ito siya. Ayan, so ganun lang naman yung process guys. So ayun, yun lang naman yung meron dito guys, dito sa Sensoji Temple. And I hope meron kayong natutunan para if ever na pumunta kayo dito, especially sa mga first timer, alam nyo na yung gagawin nyo. Ayun nga lang guys, heads up ko lang, maraming tao dito. Guys, may nakita tayo dito sa Sakura Tree. Oh, grabe, meron na Sakura oh. Ang ganda oh, ang dami nagbi-picture oh. Hala, Sakura season na talaga guys. Wow. Hindi ko to napansin kanina nung dumaan tayo. Ayan, nakita ko na lang kasi ang dami nagpipicture. Ayun oh. Grabe guys. Ayun oh. Sakura oh. Sige, lapit tayong konti. Malapit to sa Sensoji Temple guys. Ayan oh. So, kung ako sa inyo guys, pumunta na kayo dito sa may Sensoji Temple kasi may makikita kayo dito sa Sakura leaves. Ang ganda pala no. Pero alam nyo, noong mga nakarang araw, wala pa to. Promise. Kasi di ba dito tayo nag-i-stay? So balagi ako nandito. Wala akong nakitang ganyan. Ang ganda pala no sa personal. Ang galing. So una nating nakita niyan, di ba guys, dun sa may Enoshima. Di ba meron dong Sakura tree. Tapos ngayon meron din dito sa may malapit sa Sensoji Temple. Ang ganda pala ng Sakura guys no. That's actually my first time seeing a Sakura leaf or Sakura tree. So napakaganda pala niya no. Hindi ko ina-expect na basta ang ganda tignan. Tsaka sa Pilipinas meron ba nun? Parang wala naman ata eh. Kaya ayun, nagagandahan ako. Tsaka natutuwa ako kasi nga first time ko makakita ng ganun. So ayun guys, anyway, proceed na tayo sa Don Quixote. Yung isa sa pinakamalaking Don Quixote sa Asakusa. So pupuntahan natin yon. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng makita doon, mabili, ganyan. And siguro doon na rin tayo magla-lunch. Kasi anong oras na din eh. So before tayo pumunta ng Ueno, kumain na tayo dito. Kasi andito na rin tayo eh. Para at least, hindi na tayo kakain doon sa Ueno. Mag-i-snack-snack na lang. Okay guys, finally, andito na tayo sa Don Quixote Asakusa, which is taran! Donkey. Ang lawak no? At saka laki talaga niya no? Buong building asa Don Quixote. Oo, buong building guys kasi ito buong building siya. So ito guys, itong Don Quixote na to, parang mga 3 to 5 minutes lang mula doon sa Sensoji Temple. So kapag pumunta kayo dito, malapit lang siya. So tara tingnan natin yung mga pwede natin makita dito. And actually ang dami yung mga katulad niya, merong Uniqlo Tsaka wala pa masyadong tao, umaga pa kasi eh. Pero nung nagpunta ka dito ng gabi, ay Diyos ko, ang daming tao. Sobrang daming tao dito guys, kung alam nyo lang. Pero dito look, wala masyadong tao kasi umaga eh. Tapos meron ditong kainan, beef curry. Happy Beef Curry. Ito siya guys. Happy Beef Curry. Yan. Ang dami palang kainan dito eh. Sarap pala maggala-gala din dito sa Asakusa. Kasi ang dami ring mga bilihan, ang dami ring mga shopping store, ang daming mga kainan, di ba? Alam mo yun, hindi siya masyadong crowded, but andito na lahat. So, pwede kayo magstay dito around sa Asakusa. And guys, nakita ko yung Ichiran Ramen. Meron pala dito. Tingnan nyo guys. Ichiran Ramen. Di ba? Yung famous na Ichiran. Andito, meron dito guys. Kung gusto nyo kumain, merong Lawson sa taas niya, Ichiran. Di ba? So ayun guys, hindi pa natin trip kumain dyan. Siguro sa susunod na araw na lang. Gusto ko pa kasi muna magkanin. Tapos ito, ay parang ang sarap dito guys. Ay, ang sarap dito. Tignan mo mga chicken mga shrimp. Tapos ayan, tsaka mura siya Tingnan mo guys yung price. $7.90, $9.90, $8.30. Guys, parang mas masarap dito kumain. So ano guys, dito tayo kumain. Try naman natin. Kasi na-try na natin ang Ichiran.
na-try na natin ang Sukiya, na-try na natin ang Lawson. Bago sa atin to no? So ayun guys, dito naman tayo kumain kasi parang ano siya bago sa paningin natin, and nakakain na kasi tayo sa ibang mga ichiran na yan, mga Sukiya na yan. So try naman natin neto. Tapos i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience natin, kung ano yung itsura ng pagkain, para at least if ever na pumunta kayo dito malapit sa Don Quijote na Asakusa, pwede nyo rin to i-try. Bukod sa mga, alam mo yun, yung mga usual na kinakain dito sa Japan. Para 'di ba, magkaroon kayo ng another food na pwede nyong subukan kapag pumunta kayo dito. So tara guys, pumasok na tayo dito sa store. Let's go! So ayun guys, try na natin pumili dito ng kakainan natin. And ipapakita ko lang sa inyo yung menu para at least magkaroon kayo ng idea. I-post nyo na lang, tapos tingnan nyo na lang yung mga pagkain dito, okay? So ito siya guys. So ayun guys, so order muna ako dito ng pagkain natin, and i-update ko na lang kayo kapag dumating na yung order natin, okay? So ayun guys, dumating na yung order natin, and napapakita ko sa inyo kung ano yung binili natin dito. So ito siya guys, ito yung in-order natin guys. Isa siyang pork, tapos may egg. So tara guys, kakain muna ako. Itadakimasu! So ayun guys, tapos na tayo kumain, and the food is great. And ang sarap guys, ang sarap ng pork at saka ng chicken, at meron din silang tempura. So napakasulit dun guys kasi mura lang Parang ang binayaran ko 813 yen kasi may binigay na discount parang sa first timer na kakain doon. So magkano lang yun, mga 300 pesos ganun. Sobrang sulit no? Kasi 'di ba usually mga pagkain dito nasa 1,000 plus yen ganyan. Pero doon guys, promise, i-try nyo. Tapat lang siya ng Ichiran dito sa may Asakusa. Nasa may likod lang siya ng Don Quijote, ayan. So dito lang siya sa bandang area na to guys, and itry nyo rin yun. Ang sarap guys. Para siyang tonkatsu, ganun. Tonkatsu tapos karage, ganyan. Tapos tempura. So it's all up to you guys kung gusto nyo ng pork, kung gusto nyo ng chicken. So ganyan. Yeah, so I guess tapos na tayo dito mag-explore guys sa may Asakusa. Now, pupunta naman tayo sa Ueno. So doon naman tayo maglilibot, doon naman tayo mag-explore, doon naman tayo mag-food trip. And gusto ko kasi puntahan doon guys yung 1,000 yen, yung nagtatagalog na vendor, kasi gusto ko ma-experience yun na tatagalogin natin siya. So ipaprank natin siya guys. So ayun guys, gusto ko lang din pala i-mention sa inyo, may na-meet tayo nung isang araw, taga Canada siya, tapos nagbabakasyon siya sa Pilipinas, and now nagbabakasyon sa dito sa Japan. So ayun, sasamahan niya tayo mag-explore sa Ueno, and mamaya ipapakilala ko siya sa inyo. So ayun guys, proceed na tayo sa next destination, which is ang Ueno. Let's go! So ayun guys, papunta na tayo ngayon sa Tawaramachi Station, and bababa tayo sa may Ueno Station. So from Ueno Station guys, lalakarin na lang natin papunta na yun ng Ueno Park, and doon na rin pala natin imimit yung nakilala natin nung isang araw, yung sinasabi ko sa inyo na taga Canada at nagbabakasyon ngayon dito sa Japan. So let's go guys, malapit lang naman kasi yung train station dito, andyan lang naman siya. So walking distance lang, kaya napakaganda talaga guys ng ng napili nating hostel, kasi nga lang, unang-una sa lahat, mura na, pangalawa malapit lang sa train station, konting walk lang andun ka na, 'di ba? So yun lang naman yung importante doon guys maghahanap dapat kayo ng isang hostel or hotel na malapit sa train station. For me kung maganda nga yung hotel, sobrang layo naman sa train station, wala din. Tsaka dito hindi naman uso yung mga taxi, mga Uber unless kung nepo babies kayo. Pero kung talagang normal na mamamayan lang kayo, train station tsaka bus lang. So yun lang naman yung masasuggest ko guys, and patawid na tayo. Ito na yung problema kasi tatawid ka dito tapos tatawid ka ulit, but that's okay, na naman kasi yun. Ayan, so ito ang area ng Tawaramachi. Okay, so magtatap tayo dito guys. Asa na ang ating kasama? Wala na, di na natin nabutin yung train. Gerson pala guys. Hi. Ayan, yan yung kasama natin sa Ueno. Ako yung travel buddy ngayon. Yo. So paano tayo mag-ano yan?
Ueno Park muna tayo, tapos after noon, diretso na tayo dun sa food trip. Yung mga sinasabi kong food trip, mga bilihan ng mga murang luggage, pasalubong, yan. Pero mag-park muna tayo kasi hindi pa ako nakakapunta dun eh. So wala, kakaalis lang, mabilis lang naman yan. Kakagaling, unahan pa kita. Din, tumambay ako sa 7, may smoking area din. Sige. So ayun guys, andito na tayo ngayon sa Ueno Park. So ang una-una natin pupuntahan dito sa Ueno is yung park nila. And then susunod natin yung Ameo Yokocho ba yun? Dito. Andito lang pala siya sa may gilid. Pero unahin natin tong park nila. Tingnan natin kung ano yung itsura dito. Kasi medyo malawak-lawak daw etong park na to eh. So tara, check natin to. So ayun guys, andito na tayo ngayon sa Ueno Park. Ayun nag-i-start na magsakura oh. Tingnan mo yung mga puno-puno doon oh. Ayun nag-i-start na siyang tumubo. So lapitan natin yan. Kasi kung makikita nyo ngayon, yung mga puno ngayon dito guys is mga kalbo pa ayun oh. Ganyan. Pero yung iba sa kanila is nag-i-start ng mag-bloom, mag-cherry blossom. So ayun guys, so nagkukumpulan yung mga tao doon. So puntahan din natin yan para maipakita ko sa inyo yung sakura na leaves or sakura tree. Ang ganda pala dito oh. Tsaka ang lawak niya guys oh. 'Di ba? Ang lawak, tsaka ang daming mga tao. Ay actually, konti lang yung mga tao guys kasi Wednesday ngayon eh. So kalagitnaan ng linggo. Pero kung makikita nyo guys, oh, look, nag-i-start na. Pangatlong beses na natin to makitang mga sakura guys dito sa Tokyo. Ay no, 'di ba? Ang ganda. Tapos eto, wala pa. Patubo pa lang din. Ay no, nag-i-start pa lang sila. Ang ganda pala dito sa Ueno Park, no? Kapag kunyari, dito kayo nakatira, halimbawa, gusto nyo tumambay-tambay sa park, pwede kayong pumunta saglit sa Ueno. Ang ganda. Napaka-peaceful. Tapos tingnan mo yung mga tao. Chill-chill lang. Relax-relax lang. Di ba? Solid. Ang ganda dito, guys. Hala, ang ganda dito mag-picture. Imagine nyo, guys, kung ano na yan, cherry blossom na yan. Di ba? Puro pink. Kaso wala eh. Lagas pa yung mga puno. Ang sarap siguro bumalik dito, guys, ng mga cherry blossom, no? Mga bandang April, ganon, mga bandang May, early May. Kaso kasi winter pa eh, tingnan mo lagas pa sila oh. Pero ang ganda siguro niyan kapag cherry blossom. Oh, dito pa sa kabila. Sayang guys, hindi natin naabutan no. Mukhang mapapabalik tayo ng April ah. Ang ganda kasi nung yung pagkaka-align ng mga puno guys, ay no. Isang straight lang sila. Tapos ito parang daanan ng mga tao, ganyan. Oh, tapos may mga kalapati pa oh. Puntahan nyo rin to, isama nyo to sa itinerary nyo. Saka ang kinaganda na itong park na to guys, walang dumadaan na sasakyan. So freely nakakalibot-libot yung mga tao dito, ganyan. So this is perfect place para sa mga magpamilya, sa magjowa, sa mga group of friends, even sa solo traveler. Especially kapag dito kayo nakatira sa Japan. Like kunyari, mapag-usapan nyo, tara, Ueno Park tayo. Ganyan di ba? Ang saya. Tara, ang ganda ng ng cherry blossom eh. Di ba? Living alive in Japan. Sheesh! Ayan guys, andito na tayo sa parang park na to. Hindi ko alam kung anong klaseng park yan kasi parang mga bancheta o mga kainan. So tara, lapitan natin yan. Ayan guys. So tara, let's go. Explore natin to. Ang lawak niya guys. Tapos meron pa dito magbabasking oh. For sure, magpa-perform yan maya-maya. Tapos bawal din magbike. I mean, pwede magbike pero hindi nila pinapaandar. Ang ganda guys. Tapos eto na yung Ueno Zoo. So sa mga gusto mag-Ueno Zoo dyan, makita yung mga animals ganyan, pwede kayong bumili ng ticket or alam ko, sa pagkakalam ko guys, ayaw nyo ma-hassle sa pagpila, pwede kayong mag-book ng ticket sa Klook. So pwede kayong mag-book doon para hindi na kayo pumila dyan, magsayang ng oras. I-present nyo na lang yung ticket nyo. That's it. Makakapasok na kayo. So ito pala siya guys. So siguro next time na lang tayo pupunta dyan sa Ueno Zoo kasi gusto natin libutin itong buong park eh. Pero ayan guys, sa mga gustong pumunta ng zoo na makakita ng mga iba't ibang klase ng hayop, dyan yung entrance guys. So dito tayo galing kanina sa part na to. Sa left side, Ueno Zoo. Dito sa center is mga pagkain siguro tong mga tent na to eh. Pero for sure mga pagkain yan. So ayan, dito sa right side, hindi ko lang sure pero mamaya explore din natin yung area na yan. And ito guys, dito sa side na to merong Starbucks. So kung gusto nyo magkape, gusto nyo mag-chill sa malamig na panahon, pwede kayong magkape dyan. Tara guys, puntahan natin tong sa left side, dun sa may Starbucks. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating makita dito sa part na to. Ayun. Hala, nag-i-start na yung guys. So, yung puno na yun, nag-i-start na tumubo ng sakura. Ayan, sige tara guys, puntahan natin. Siguro mga after a month, pumunta kayo dito mga bandang March, katapusan, or April, early week of April. Kaya, sa susunod guys, hindi na tayo pupunta ng winter kasi na-try na natin. But, pupunta naman tayo ng cherry blossom, autumn, ganyan.
ganyan, para at least makita natin yung ibang season sa Japan. So, ayun guys, oh, lapitan natin ulit. So, di ba tumutubo na sila, oh. Tingnan mo yung mga ibon, oh. Ang kukulit, oh. Nakikita nyo ba, guys? Ang ganda. And alam nyo guys, parang ano to siguro, parang some kind of festival siguro, or parang mga kainan, etong mga part na to. Ayun, kasi kung makikita nyo, puro tent. So, ibig sabihin, kasi for sure naman, di ba, yung mga tent na yan, para mga kainan, mga bilihan ng mga pasalubong, ganyan, di ba? Pero hindi pa nag-i-start. I'm not sure kung kailan sila mag-i-start, siguro mga bandang March pa siguro, or baka late February, I'm not sure. Pero guys, sa mga nakakaalam, please comment down below kung kailan to open, but as of now, ano bang date ngayon? So, February 18 ngayon, and sarado pa sila. So, yeah, paki-comment na lang yung mga taga-Japan dyan na naninirahan kung kailan to ina-open. Kasi for sure, alam nyo to. Alam nyo to kung ano tong sinasabi ko. But for me, ang hula ko is mga bancheto yan, mga kainan, ganyan. So, pero guys, if mali ako, correct nyo lang ako. Pero kasi syempre, 'di ba? Meron naman din ganyan sa atin na pag nag-o-open ng mga tent, 'di ba? Punta naman tayo dito. Ala, ang daming estudyante. Oh, ang daming estudyante dito. Ano to, fountain? Sige, lapitan natin. Wow, daming mga estudyante, guys. Actually, puro estudyante. Tayo lang ata yung nanditong turista. Ayan, siguro break time nila o siguro may malapit na school dito. Kaya ganyan, ang daming estudyante. So, ayan guys, ang dami mga kalapate, oh. Tapos dito, pwede kayo mag-picnic, ganyan. Pwede kayong, alam mo yung mag-chill-chill. Diba? Ang ganda dito. Tapos yung mga, ayan, oh, patubo na rin yan. Very soon, patubo na rin yung mga puno na yan. So, ayun guys, proceed naman tayo dun sa may kabila. Kasi pumunta na tayo dito sa left side, dito sa may bandang Starbucks. Punta naman tayo dun sa may right side. Hindi natin napuntahan yun eh. So, ayan guys, ito yung nasa left side, bandang Starbucks. Ayan. So, ayun guys, dito naman tayo sa may right side, and tignan natin kung ano yung mga pwede nating makita dito sa Ueno Park. Ayan guys, dito sa part na to, I'm not sure kung saan papunta to, pero siguro baka train station hata to. Pero ayan, meron din pala ditong ano, coffee shop guys. Kung may Starbucks, meron din ditong Everyone's Cafe. So, silipin natin guys bago tayo mag-proceed doon. Para at least may option kayo, di ba? So, ayan, Everyone's Cafe. Actually, bago to wala to sa Pilipinas. Ayan guys, Everyone's Cafe. So tara, punta tayo dito. Ang lawak-lawak nitong park na to. Hindi ko ina-expect na ang ganda pala niya, no? Kaya pala isa to sa mga tourist spot dito sa Tokyo. Kaya guys, kung pupunta kayo ng Tokyo, isama nyo to sa itinerary nyo. Siguro maglaan kayo ng kahit mga half day ganyan na pumunta dito sa Ueno. Or siguro kung gusto nyo, pwede kayo mag-Ueno, tapos pwede rin kayo mag-Asakusa kasi magkalapit lang yung Asakusa at saka Ueno eh. Parang 1 stop or 2 stop away. So pwede nyo pagsabayin yun, 'di ba? So meron na kayong itinerary for 1 day. So ayan guys, diretso na tayo dito. And I think parang papunta to sa Ueno Station. Ala, ang ganda rin dito, oh. Hindi pa natin napupuntahan yan. Hindi pa rin natin napupuntahan to. Pero I think eto guys, papunta na to ng Ueno Station, oh. Ayan, oh. Yan, papunta na yun ng Ueno Station. So ano kaya unahin natin? Sige, dito tayo guys sa may left side. Maya na natin to puntahan guys kasi parang papunta na to ng Ueno Station. Pauwi na yan. So punta muna tayo dito. Dito sa side na to. And tingnan natin kung ano yung pwede natin makita rin dito. Siguro guys, napunta natin dito sa Japan, hindi na winter, hindi na rin summer. So siguro timing natin like mga autumn, ganyan. Or itatry natin mag cherry blossom. Ibahin naman natin yung pagpunta ng Japan ng different season. Kasi at least na-try na natin yung summer, na-try na natin yung winter. So, dalawa na lang. Dalawang season na lang, guys. Makakompleto na natin yung 4 season, 'di ba? So, talagang legit yung sinabi natin sa pag-apply ng visa na I want to experience 4 season. So, nakakadalawang season na tayo, guys. 2 seasons left para makompleto na natin yung yung pinramis natin sa console, 'di ba? Oh, at least 'di ba tinupad natin yung sinabi natin. Why do I need to get multiple entry visa? It's because I want to experience 4 season. And now, I have 2 more seasons left. So, 'di ba? Ayan guys, papunta na tayo dito. At saka guys, kung mapapansin nyo, para mga pamilya talaga yung mga halos karamihan pumupunta dito. Hala, may tren. Ano yun? Special Exhibition Entrance. Ano yun? Tren? May tren guys, oh. I'm not sure. Ano siya? Museum siya guys. Ayan guys, oh. National Museum of Nature and Science. Ayan, so malapit na tayo dito sa dulo guys. Merong whale. Merong pating dito. Ayun, oh. Merong pating dito sa side na to. Ay, hindi pala pating guys, dolphin. Dolphin ba yan? Or type of shark? Ayan, ang laki oh.
So, yan. Ito rin dulo guys. Yan. So, at least meron kayo idea kung anong part to. Malapit to sa National Museum. So, medyo nalilibot na natin yung Ueno. Yung Ueno Park. Tamang chill kayo dito. Halimbawa, upo kayo dito. Ayan oh. Tapos magdadrama kayo. Di ba mag-emote-emote kayo. Ang ganda dito guys. So ayun guys, magpapahinga lang muna tayo ng konti kasi kanina pa tayo naglalakad. Trentahin yarn. So ayun, pahinga muna tayo kahit mga ilang minuto, then proceed ulit tayo. Wala lang, gusto ko lang immerse yung sarili ko dito sa lugar na to kasi somehow parang alam mo yon, hindi ko pa rin lubos maisip na andito ako ulit sa Japan. Alam mo yun, nabigyan tayo ng opportunity na pumunta dito, di ba? So I'm always been grateful and syempre nagpapasalamat sa itaas na nakapunta tayo dito, di ba? So yeah, ano lang talaga guys, manifest lang talaga, law of attraction. Tapos syempre, samahan mo ng prayer, mangyayari at mangyayari yung mga wish nyo. Kasi wala namang imposible eh. Sa totoo lang, wala namang imposible. Pero syempre, make sure lang na yung mga inihiling nyo is makatotohanan. Pero siguro for me, ayun, lagi ko kasing, kunyari kapag may something ako na iniisip na gusto kong puntahan, or let's say gusto kong makamit, gusto kong ma-experience, paulit-ulit ko siyang iniisip sa utak ko, paulit-ulit ko siyang sinasabi sa utak ko na hindi, makakapunta ako dyan, hindi, ma-experience ko din yan, ganon. And then eventually, ayun, nangyayari siya. Totoo pala talaga yung law of attraction, tsaka yung manifestation. And syempre, lagi ako humihingi ng guidance sa itaas na, is this the right time na mangyari, ganyan. Kasi minsan, yung sa itaas, bibigyan ka naman niya ng sign eh, kung hindi para sa'yo, or hindi pa para sa time na to, ganon. But yeah, I'm always thankful guys na nakapunta tayo dito sa Japan, once again. And I hope na hindi pa ito yung last na pagpunta natin dito sa Japan. Syempre, 'di ba? Sana maka-experience pa tayo ng iba't ibang season. Katulad nga na sinabi ko sa inyo na ma-experience natin yung 4 season dito sa Japan para at least 'di ba? So, ayun guys, pabalik na ulit tayo. And siguro pupuntahan na natin yung isa sa mga tourist spot dito sa Ueno guys, is yung Ameyo Kocho. Yung Ameyo Kocho guys is isa siyang shopping district na kung saan bilihan ng mga kung ano-ano na mas mura daw. So gusto ko sanang i-explore din yun para makita kung talaga bang mura dun sa shopping district na yun o shopping street na yun. Kasi hindi lang yun shopping guys ha, pati may mga kainan din, may mga food trip ganyan. And at the same time gusto ko makita dun yung 1,000 yen na kung saan yung isa sa mga owner dun nagtatagalog. Tara guys, puntahan natin and pabalik na tayo ulit dun sa may kabila. And time check guys, it's currently 12:43 PM, diba? Tanghaling tapat pero malamig guys. Pahinga nga lang ako saglit doon ng mga 15 minutes, nilalamig na ako. Kaya ayun, gagawin natin is babalik na tayo, tapos hanapin natin si yung kasama ko, tapos ayayin na natin siya dun sa Ameyo Kocho. Okay guys, andito na tayo ngayon sa Ameyo Kocho dito sa Ueno. And ito yung entrance niya guys. Yan, so tara, simulan na natin mag-explore, mag-shopping at kumain dito sa Ameyo Kocho Ueno. Let's go! Okay guys, so first is dito, makikita natin is mga prutas. And actually yung mga prutas dito is mura in fairness Kasi kung makikita nyo yung mga range of prices, mga nasa 500 to 1,000, ganyan. So not bad yung mga prutas dito. And para kasi siyang palengke guys, hindi siya yung parang mga sikat na shopping street. Para siyang palengke na nasa tabi. Ayun tingnan mo, ang dami yung mga tinitindang mga chocolate. Ayun Tokyo banana. Mura yung Tokyo banana dito 1,398 yen. Ayun So tara guys, libutin muna natin ko kasi may mga nakita na tayo na pwede natin bilhin. Actually mga mura sila. Tsaka pwede na tayo bumili dito ng mga t-shirt ng mga pasalubong katulad neto, The City Tokyo. Tingnan niyo natin. Not bad Ang ganda naman dito. Tingnan niyo tong lugar na to, ang daming tao. Tsaka pwede na tayo bumili dito ng pasalubong guys. Ayun mga bag, 1,100 lang. Mga maleta. Kung gusto niyo ng maleta guys, ayan, mga bags, tapos mga drugstore, meron din. Diba? May mga drugstore na dito. Mga jacket, mga damit. Sarap na pala dito bumili. Kaya bumili na tayo dito ng or bumili na ako dito guys ng mga pampasalubong. Unti-untiin na natin. Kasi andito na yung mga drugstore May mga kainan dito sa gilid. Pwede na tayong bumili dito guys. Hindi hamak mas mura dito compare sa mga ibang store. Sa ibang mga Don Quixote ganyan, mas mahal. And ito pala guys, ito pala yung nagtatrending na yung 1,000 yen. So, sa tingin nyo? Bumili tayo ng chocolate dyan.
para matry natin. Kasi ayun no, mga bag, tapos mga tinitinda mga souvenir. So what do you think guys? So tara guys, bumili na tayo dito ng 1,000 yen na chocolate na nagtatagalog. Ito yun si kuya. Ito yung tanda ko eh. Ito kasi siya yung nasa TikTok eh. Ayan. So ano guys, tara, bumili tayo dito ng chocolate na worth 1,000 yen and tingnan natin kung gaano karami yung chocolate na ibibigay niya. And let's see kung magtatagalog ba siya, ganyan. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Filipino? Yeah, Filipino. Okay. Ay, magandang hapon. Magandang hapon. Madami. Masarap. Dandang. Isa, dalawa, tatlo. Barato. Filipino service, Mount Fuji chocolate. Original price, 1,000. Bakapin. More. Mura, dami. Maraming salamat Ang dami. po. 1,000. Okay. Alright. This one. Ay, maraming salamat po. Ay, arigatou gozaimasu. Salamat. Bye-bye. So ayun guys, nakabili na tayo ng 1,000 yen. And sa tingin ko sulit na yung 1,000 yen guys kasi marami yung mga chocolate na binigay ni Uncle. And anyway, andito na tayo ngayon sa drugstore. So ayan guys, another tip ko sa inyo kapag bibili kayo ng mga chocolate or ng mga pasalubong, dito kayo bumili sa mga ganito, mga drugstore. Yan, sa mga kahit anong klaseng drugstore. And actually marami dito sa Ueno. Dito sa Ameyoya Kocho ba yun? So dito kayo bumili kasi mas mura dito kaysa sa Don Quixote. Pero ayun, it's up to you naman kung gusto nyong bumili or what. Pero yeah, dito sa mga drugstore guys, pwede kayong mamili dito. So katulad niyan, tingnan nyo yung KitKat dito na matcha, 267. 'Di ba? Magkano yan sa iba? Nasa 300 plus. 300 plus yan. Pero kung dito kayo sa mga drugstore bumili, 267 or I'm not sure kung 288 ba. Pero still, mura pa rin. Oo, tax free pa. So dito kayo bumili guys kapag bibili kayo ng pasalubong. So ayun, tara, proceed na tayo dito sa sa side na to. So ayun guys, dito tayo sa may bandang left side. And I think sa nakikita ko guys puro kainan siya. Ayun puro kainan yung mga naandito sa left side. Mga prutas, mga sweets, mga ramen. Ayun walang masyadong mga dito guys. Walang masyadong mga tinda na mga items. Ay meron din pala, ayan pero most of the time mga pagkain yung nandito. Ayan. Ito yung makikita nyo guys sa left side. So, ayan. Di ba? Ang dami palang pwedeng gawin dito sa Ueno. Para siyang Divisoria sa atin. Ganon. Para siyang 167. Ganon yung tema niya. Galing naman dito. Ay, ito pala guys yung yung sa pabango. Ito ba yun? Ayun Ito ata guys yung yung nakikita ko sa TikTok na mura daw ang bilihan ng mga original na pabango dito. Tingnan natin to. Kasi for sure naman wala namang peke dito sa Japan So tara guys, tingnan natin kung talaga bang legit yung mga pabango dito. Kasi mga branded na pabango to sa Miyoshi Discount Cosmetic. Ayan. So ayan yung pangalan niya. So nasa may bandang left side to. So tara, tingnan natin guys. Magkano yung price niya? Let's say itong CK, 4,608. Magkano yan guys? Hala, parang sobrang mura. Parang 2,000 lang, gano'n. Let's say, tingnan natin tong Chloe. Hala, yung Chloe, 4,980. Legit ba to guys? Bakit gano'n? Sobrang mura niya, yung Jovan, 1,699. Yung Coach, 4,299. Ayun yung Burberry. 6,090. Wait lang. Pag-isipan ko muna. Kasi sobrang mura ng mga pabango. And walang masyadong bumibili. Hindi naman sa guys pero kasi syempre tingnan nyo, walang masyadong bumibili, di ba? At the same time kung nakita nyo yung presyo, parang sobrang mura talaga. Ayoko kasi mamaya mapeke tayo, sayang. Pero sa kabilang banda, parang iniisip ko din, wala namang peke dito sa Japan, di ba? If meron man, patago, mga underground guys. So, pinag-iisipan ko guys kung bibili ako ng pabango or doon na sa airport. Kasi nakita nyo namang price, di ba? Parang 70-80% off sa original price ng pabango. Mga 60
gano'n, 60%. Kaya medyo nag-hesitate ako kasi mamaya bumili tayo, yung pala hindi tunay, di ba? So yeah, pag-isipan ko muna guys, tapos i-update ko kayo kung bibili ba tayo dito ng pabango. So, ayun, yung kasama ko guys, si Gerson, bumili ng maleta para sa pampasalubong. So, ayan guys, bumili yung kasama ko, bumili siya ng maleta dito. And yung price ng maleta guys is 6,900. Pero tinawaran ko, ako na yung tumawad, parang binigay sa amin 6,500 yen. So mga around 2,000 pesos, ganyan. 2,000 pesos plus, mga ganon. So yun, nakabili na siya. Doon naman sa maleta guys, okay naman, matibay naman. Ang inaalala ko lang kasi kapag binalibag yan, baka masira. Pero well, kasi yung presyo hindi naman mahal eh. Ayan o, ayan yung binili niya guys, yung maleta na yan. Pang check-in yan. Ang mura, putik yan ba? Tingnan mo ha. Tingnan natin ha. Hindi, sabi authentic daw pero sobrang mura. Ayun o, tingnan mo. Tingnan mo yung CK. 4,608. Para mga nasa 1,000 or 2,000 pesos. Too good to be true, ano? Diba? Magkano sa peso? Hindi, 4,600. Mga 4,680. 4,680 yan. May tax free ba yan? Oo, tax free pa yan. 4,600? 4,680. 1,700, diba? CK 1,700. Sige nga, tingin tayo sa loob. Ayun o, may mga coach o. Polo. Coach, ayan may coach o. 4,500. Magkano yung CK? Yung 100 ml, 4,000 yen. 4,000 yun. Sige, titingin lang ako dito sa Joe Malone. Replica. May replica din pala. Ay, ano yun? So ayun, nag-decide kami na hindi na bumili kasi medyo mura yung mga pabango guys eh. Nag-hesitate kaming bumili ng mga pabango kasi nga ayun, parang ano, too good to be true, ganoon. So ayun, siguro sa airport na lang ako bibili ng mga pabango para at least doon safe. Ay, hindi ko naman sa ginajudge sila, pero kasi syempre, 'di ba? As a buyer, syempre tinitingnan natin kung okay ba. Inamoy naman namin yung pabango. Legit naman yung pabango. Kaso ayun, ayoko mag-risk, masasayang eh. So anyway, proceed na tayo guys sa iba. May mga dried food. Meron din ditong mga matcha. Ala, may matcha dito guys eh. Oh, may mga shoes. ABC Mart pala to guys. Sige, tingin tayo dito. ABC Mart to. So meron ditong Ueno guys, sa may Ueno, sa may gitna, sa left side kapag pumunta kayo. Tapos diretsuhin lang natin to. Tingnan natin kung ano pa yung pwede nating makita. Ayan, ang daming mga drugstore dito oh. And for sure mas mura dito. Siguro susubukan na rin natin bumili ng mga ilan mamaya para at least hindi tayo mag-haul kapag kailangan na natin bumili ng ng mga pasalubong. So paunti-untiin na natin. Ayan, meron din dito mga maleta. Ayan o, regato. Meron ditong regato guys. Hindi ko alam kung alam niyo yan. Oh, may mga sapatos din pala dito oh. 2,550 oh. Ay, eto. Shirt oh. Ay, makapal yung mga t-shirt guys. Bumili kaya tayo nito. Ang kapal ng mga shirt eh. Ayun, ang daming bumibili oh. Tingin tayo guys. Tingin tayo ng shirt. Ayun oh. Kaso ba't Osaka? Tokyo. Nasa Tokyo tayo. Ayun, maganda yung quality in fairness. Ayun oh. 1,200 lang oh. 1,275. Osaka. Ba't Osaka? Tokyo dapat. Tingin pa tayo. Yan guys, dito sa way na to, nakita namin yung sikat na takoyaki dito sa may Ueno. Ito siya. Actually, ang daming mga tao. And ang price pala ng takoyaki guys, ito. 500, 8 pieces, 400, 6 pieces, and then 300, 4 pieces. So ayan na guys, ang daming tao. I-try din natin tong takoyaki na to guys. Kasi syempre, andito na rin tayo sa Ueno. Why not subukan natin? So let's see kung masarap nga ba yung takoyaki nila dito. Ayan o. Octopus dumplings. So ayun guys, ang ginawa ko, yung kasama na lang natin yung pinabili natin, si Gerson. Siya na lang yung pinabili ko ng takoyaki kasi ang daming tao eh. So ayan, ayan siya. Tapos, ako na lang yung nagbantay ng maleta niya. So dito tayo sa gilid. So dito tayo guys, para at least maano natin, judge natin kung talaga bang masarap yung takoyaki dito. Yan, sa area na yan. So let's see, and tikman natin kung okay ba. And nabinili pala lang natin guys, isa 4 na takoyaki lang, worth 300 yen. Tara, tikman natin. So ito guys yung takoyaki. 4 na piraso lang yung pinabili natin, itong takoyaki, and try kung masarap nga ba. Kasi sa TikTok nagte-trending to dito sa Ueno yung masarap na takoyaki. And nakita nyo naman diba, ang daming tao nakapila. So titikman natin ngayon kung masarap nga ba. Let's go. Okay. Mainit lang.
Masarap nga guys. Masarap yung takoyaki. Hindi siya masyadong may mga takoyaki kasi na very sticky. Pero ito, tamang-tama. Masarap siya. Tsaka sa price na 300 yen, apat na, pwede na, di ba? Tsaka talagang totoong octopus to. To ano lang, yung peking octopus na nilalagay. So, yun pala guys, makikita nyo naman kagad to, yung store nila. Kung may nakita kayo mahabang pila dito, basta left side guys ha, di ba sinabi ko sa inyo sa left side, diretsuin nyo lang yun, makikita nyo na yung nagbebenta ng takoyaki dito, okay? So, ayun guys, kakain muna ako, then i-update ko na lang ulit kayo kapag pumunta na tayo dun sa kabilang side naman, kasi nasa left side tayo ngayon eh, okay? So, ayun, tuloy na lang natin ang ating exploration dito sa Ueno. And ayun guys, so tingnan nyo, makikita nyo, ang mumura ng mga, kung i-compare mo yan sa airport, mahal yan. And for sure, dito na siguro tayo bibili. Dito ay parang gusto ko dito bumili na lang guys. Tingin na tayo dito. Or dito na lang sa Sasugay Outlet. Sige, tara guys, bumili na tayo. Andito na rin tayo eh. Ay wait lang, alak pala to. Saan to? Dito ba yan? Sa store na to? Sige, pumasok tayo dito. Bumili na tayo ng kung ano yung pwede nating mabili dito guys. Try to buy some things here. Hala, ang cute! Kuha tayo ng basket. So, ang unang-una nating kukunin guys, ito yung Royhi Tsuboko. Try natin to. 698 lang. Sa lampas ata to, pero sige, bili tayo ng isa. Ayan, tiramisu Bili na tayo nito dito. Okay, bumili na tayo nito. Masarap to eh, itong kulay blue. Tiramisu chocolate. Ano, masarap din to Sige, bumili na tayo niyan. Paunti-untiin na natin. Paunti-untiin, tapos ang dami, no? Ala, tas itong matcha, Ay, ito na lang pala guys. Kesa itong white, ito na lang. So ayun guys, ito lang muna yung binili natin. And sa iba na lang tayo bumili. Huwag tayo masyadong bumili muna kasi hindi pa tayo uwi eh. So 1 week pa tayo dito. Pero ayan, ito yung binili natin. Ito yung binili natin guys. Ayan. So ayun guys, nabudol tayo, nakabili na tayo. And dun sa drugstore na yon, para makakuha kayo ng tax refund, dapat ang minimum purchase nyo is 5,500 yen. So naka 5,500 plus tayo, sakto. Tapos ang binawas na tax refund is para mga 500 or 400 to 500 yen. And namomroblema ako guys kasi nga medyo mabigat na yung maleta natin, wala pa tayong binibili. Ito pa lang. Kasi di ba ang dami nating mga dinalang winter clothes. Kaya yun yung medyo inaalala ko kasi guys, kasi nga mahihirapan tayo sa luggage. Hindi naman ako nag-avail ng isa pang extra luggage kasi ang meron lang tayo is check-in, hand carry, that's it. Yun lang. Kaya medyo inaalala ko guys yung maleta natin. So, sana hindi mapuno agad. And eto guys, meron din dito ABC Mart Pero ayun, iniikot lang natin tong Ueno guys para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin dito, kung ano yung mga pwede nyong bilhin, shopping, kainin, ganyan. So ayan. So ayun guys, dito pala kami nang galing, dito sa right side. So wala namang masyadong makikita dito. It's more on left side guys. Again, nandito na tayo ulit sa gitna. Ayan. So I would suggest guys, kapag pupunta kayo dito sa Ueno, ang gawin nyo, left side. Tapos pag nasa dulo na kayo, ikot kayo. Tapos dito kayo pumasok sa right side. Ayan. So andito na tayo ulit ngayon kung saan tayo nang galing. So ayun, bibili pa daw yung kasama ko ng mga KitKat, ganyan. Ilalagay niya sa maleta. And then after nun, yun na, tapos na. Ayan. Sabi ko sa kanya, dito siya bumili sa mga ganyan, yung mga drugstore na yan. Mga sun drug, kasi mas mura dyan. So ayun guys, I guess dito ko natatapusin tong video na to. Sa activity na to, pinuntahan natin yung Asakusa Sensoji Temple, yung Don Quixote doon. Tinur ko din kayo kung saan tayong hostel. Nag-i-stay around sa Tawaramachi and Asakusa. And lastly, pinakita ko sa inyo kung anong meron sa Ueno Park and kung anong meron dito sa shopping district na to sa Ueno. Nakalimutan ko na yung pangalan. But yeah, I guess guys, maraming salamat sa panonood. Yun lang. Bye! Peace!